Gagawa tayo ng pangnegosyong atsara. Mahilig ka ba sa ihaw-ihaw at prito? Gawan mo na ng partner yan. Mag-atsara ka na din. At kung naghahanap ka ng negosyo, mag-atsara ka na. Ito ay hindi mahirap i-market dahil halos lahat ng Pilipino ay nag-aatsara. Hindi mahirap gawin, ang mga sangkap ay madaling makita at ang storage ay madali lang. At balanse ang lasa, walang nangingibabaw. Ito po ay hindi malata. Crunchy. Okay, so ito yung papaya natin, na-grate na natin siya. Ito ay nasa 2 kilograms. 2 kilograms, hindi na po kasama yung balat at yung kanyang buto. So, 2 kilograms ito na, ito lang talaga. And dapat yung piliin nyo ay hilaw na papaya. Pero pansin nyo, etong pinili ko ay nagsisimula na po siyang maging hinog. Nagsisimula pa lang nga, hindi yung hinog na hinog. So, nasa gagawin natin ay maglalagay tayo ng asin. Ayan. Mix natin yan. And then next ay pipigaan natin ito. At siguraduhin na malinis ang kamay. Kung gusto niyo mag-gloves, pwede din. Okay, so eto na yung napiga natin na papaya. Ngayon ay ilagay natin yung ating mga gulay. So meron tayong carrots. Pwede naman na strips yung pag-slice. Pero eto, pinanhito ko siya para may design. Tapos yung ating red bell pepper, sibuyas, bawang, at ang ating raisins. Ayan. Mix natin yan. Yan. Okay, so itabi na muna natin ito at gawin natin yung ating pickling solution or pickling liquid. Okay, para sa pickling solution natin, meron tayong suka. Ito ay half gallon. So, yung iba naman ay konti lang kung maglagay ng suka. So, magiging mas marami yung laman kesa pickling liquid mo. So, pwedeng ganun din. And maglagay tayo ng ating asukal. Asin, luya, peppercorn, pero ito ay crack. Tapos, i-mix muna natin ito para matunaw yung ating sugar. Okay, maglalagay rin tayo ng pineapple tidbits, pero mamaya na. Ito naman yung kanyang syrup, so ilagay na natin. Sabay na natin yan. Tapos ay buksan natin ng apoy. Ayan. So, ito ay pakukuluan natin. Lulutuin natin ito until mawala yung, alam mo yung tapang ng suka, yung amoy niya, di ba matapang pa. So, mamaya, pag tinikman natin siya, dapat wala na yon. Yung hindi na siya masakit sa ilong. So, takpan lang muna natin to. Ayan. Ayan. Kapag kumukulo na, ilagay natin sa medium ang apoy. Ayan siya. Okay, tapos lulutuin natin ito for mga 10 minutes. Basta tikman natin mamaya yung lasang hindi na mukha asim. Okay, after 10 minutes ay tikman natin siya. Okay. Okay, so yun. Kapag yung lasa niya ay hindi na yung, alam mo yung asim na, hilaw pa kasi yun kapag ganun, yung matapang pa. So, okay na siya. Ito na din yung time na titikman mo siya kung okay na sa panlasa mo. Kung yung asin ay tama na or yung tamis ay tama na. So, tikman mo siya, tapos dagdag ka lang kung feeling mo kulang pa sa asin at asukal. And then, ngayon ay ilagay natin yung ating pineapple tidbits. Ang pineapple tidbits po ay optional. So, eto naman ay isimmer lang natin ng mga 30 seconds. Tapos ay ibuhos na natin yung ating pickling solution. So, i-mix na natin yan. Ayan, so mainit pa ito ha. So palamigin na muna natin ito bago natin ipack or ilagay sa garapon. Okay, so ipack na natin siya. Kung gusto niyo ng bote, hanap kayo ng bote na yung kanyang takip ay plastic para iwas kalawang. Pero okay naman din na metal, pero yun nga,
baka magkaroon ng kalawang. Pwede din na microwavable, syempre. Ayan. So, dapat yung bote ay sterilized. And dapat ang garapon ay sterilized. So, pakukuluan mo to ng mga 10 minutes. Ang takip naman, dahil plastic, so hugasan mo siya ng sabon. Tapos, buhusan mo lang ng mainit na tubig. Ayan. So, maglagay tayo dito sa ating jar or garapon ng ating atsara. Okay. Maglagay sa gilid ng carrot para may design yung ating garapon. Ayan. Tapos maglagay tayo ng sabaw. Ayan siya. Okay, next, eto naman yung lagyan natin. Tapos ay i-refrigerate natin ito for 24 hours. Pero syempre, alam naman natin na mas lalong tumatagal, mas lalong sumasarap. So compare nyo ang lasa na after 24 hours, after 3 days, and after 1 week. Tapos maglagay tayo ng design. Ayan. At ayan, eto na ang ating atsara after 3 days. Perfect na partner sa ihaw-ihaw at prito. Okay, so tikman natin yung ating atsara. Ayan. So, kuha tayo dito ng konti. Okay. Pinapartner ko po siya ngayon sa ating bangsilog. Daing na bangus. And sinangag. And itlog. Ayan. So, eto po siya. Ayan. Alam nyo, yung lasa niya balanse. Hindi siya yung maasim, sobrang asim. Hindi siya sobrang tamis. And yung salt or yung alat niya, tamang-tama lang. Bumalanse lang sa lahat ng ingredients natin. And, ito po ay hindi malata. Crunchy. Diba? Yan yung gusto nyo. And syempre, masarap siyang i-partner dito sa ating daing. Perfect talaga ang atsara, no? Sa mga ihaw, prito, lechon, manok, or baboy, or kahit anong lechon pa yan. Perfect talaga yung atsara. Mas napapagana niya yung kain mo. And ang maganda pa dito, pwede mo siyang gawing pang negosyo. Hindi siya mahirap i-market dahil halos lahat ng Pilipino ay mahilig sa atsara. Parang halos lahat ng household ay merong atsara, no? Yung iba ayaw nang gumawa ng atsara na gusto nila kain diretso. So, ikaw ang gumawa, tapos gawin mong negosyo. And kung may existing ka ngayon na negosyo na ihaw-ihaw, silog, yung mga silog-silog, prito, pwede mo siyang idagdag sa negosyo mo. Dahil partner talaga sila. So, hindi ka mahihirapan sa pagbenta nito, di ba? Madali lang kasi talaga itong gawin. Tapos, sa packaging, pwedeng bote or mas mura kasi ganito. Kung nasisimula ka pa lang, pwede mag-start ka sa ganito. And may mas maliit, pwede yung maliit na lalagayan na bago ngayon. Pwede mo ibenta yung ganun kaliit ng 15 pesos. Yung iba naglalagay ng kulay, kita nyo parang yellow na yellow. Pwede naman maglagay ng aswete or turmeric powder. Pwedeng yun. Or, yun nga, sa pagluto nito, pwede naman gumamit ka ng combination ng luya at turmeric. Pero, for me, okay na yung ganitong kulay. Maganda naman, diba? So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!